Noong nga pong Lunes ay nag-trending ang mga balita. As a matter of fact, si Chacha nga po ay isa sa nag-share din ng informasyon tungkol dito at talaga daw umuusok ang social media sa balita nga pong pumutok tungkol sa pagputol ng Department of National Defense, DND, sa tinaguriang UP, University of the Philippines, DND Accord na nagbabawal sa mga pulis at militar na pumasok sa University of the Philippines campuses nang walang koordinasyon. Kaya po yan campuses kasi nga po marami po ang UP campuses. May Visayas din po yan, may Mindanao din po yan. Ang biglaan po at walang konsultasyon na pagbasura ng DND sa kasunduang ito ay nakakaalarma. Hindi po lamang sa marami mga estudyante, faculty, alumni ng universidad, ngunit maging sa ilang pong mamamayan na itinuturing ito bilang panghihimasok ng militar sa isang academic institution na sinasabing isang banta sa academic freedom at nagbibigay po ngayon ng chilling effect o takot sa mga naghahayag ng damdamin sa mga nangyayari sa ating lipunan at sa ating bayan. Bakit nga ho ba may UP-DND Accord? Noong pong Hunyo 16, June 16, 1989, ay naganap ang isang military operation sa Diliman campus ng UP na nagresulta sa pagdukot at pag-aresto kay Donato Continente sa Vinson's Hall. Si Donato po ay staff ng Philippine Collegian. Siya po'y sapilitang isinakay sa kotse at hindi agad natunton ng mga kasamahan niya ang kanyang kinaroroonan. Ayon po kay Donato, siya'y nakaranas po ng interogasyon at torture at pilit na pinaamin sa umano'y kasalanang hindi naman niya ginawa. Ang pagpatay kay U.S. Army Colonel James Nicholas Rowe ng JUSMAG o Joint U.S. Military Assistance Group. Si Donato po ay nakulong ng 14 na taon at napalaya lamang matapos paikliin ng Supreme Court ang kanyang sentensya. Hanggang sa kanyang paglaya, sinasabi niyang siya'y wala daw pong kinalaman sa krimen at dumaan lang sa torture. Ang marahas pong pangyayaring ito ay nagbunsod ng diskusyon kaugnay sa operasyon ng pulisya at militar sa isang academic institution. May epekto po kasi ang presensya ng mga pulis at militar sa katayuan at kalakaran ng isang universidad. Nais po ng administrasyon ng UP na maging malaya ang mga universidad, ang mga nasa universidad, na mag-isip, magpahayag, mag-aral nang hindi natatakot sa maaaring banta at panghihimasok ng armadong puwersa. Ang academic freedom po ay esensyal, napaka-importante sa paglago ng pamantasan. At hindi ito magaganap kung may takot at pangamba ang isang universidad o in this case, ang UP community. Kaya po noong Enero 30, 1989, 2 linggo matapos ang insidente kay Continente, pinirmahan ng noon ay DND Secretary Fidel Ramos and then UP President Jose Abueva ang kasunduan. Ito na ho yung binabanggit na DND-UP Accord. At ilan sa mga mahalagang probisyon nito ay ang mga sumusunod. Una, dapat ipagbigay alam po ng AFP at ng PNP sa administrasyon ng UP
ang anumang operasyon nila kasama na ang paghahain ng search at arrest warrants. Pangalawa, hindi basta maaaring makapasok ang AFP at PNP sa campus liban kung may emergency, may hot pursuit o tinutugis o kaya may formal na request ang UP administration para sa police assistance. Pangatlo, hindi maaaring makialam ang AFP at PNP sa anumang mapayapang pagtitipon-tipon sa loob ng UP campus. Mahalaga itong aspeto ng academic freedom. Pangapat, ang anumang pag-aresto sa sinumang UP student, faculty at staff saan man sa Pilipinas ay dapat agad na ipagbigay alam sa UP administration. Walang UP student, faculty at staff ang maaaring imbestigahan sa detensyon nang hindi muna ipinaalam sa kanilang pagkakaaresto. Yung UP President o Chancellor at kung walang presensya ng isang abogado. Kapansin-pansin po mga kapatid na ang mga probisyon sa kasunduan ay mga safeguard. Opo, safeguard, pangangalaga, para hindi na po maulit pa ang nangyari kay kontinente. Ang abiso po ng pagputol sa kasunduan ay idinaan sa liham ni Defense Secretary Delfin Lorenzana kay UP President Danilo Concepcion. At dito, ipinaliwanag po ni Lorenzana ang mga kadahilanan. Isa rito ay dahil ang naturang kasunduan umano ay nagiging sagabal para sa militar at pulisya na magbigay ng mabisang seguridad, kaligtasan at pangangalaga sa kapakanan ng mga estudyante, faculty at empleyado ng UP. Isa pa umanong dahilan ay may mga estudyante umano ng UP na miyembro ng CPP-NPA at nagpapatuloy umano ang recruitment sa hanay ng mga estudyante. Sa pagbasura po ng UPP-DND Accord, malaya na hubang makakapasok ang pulis at militar sa mga campus ng UP ngayon? Ang kaisipang ito ay nagdudulot ngayon ng pangamba sa komunidad ng UP, lalo na po at talamak ang red tagging ngayon laban sa mga kritiko ng gobyerno. Magkaroon kaya ito ng epekto sa kasalukuyang performance ng universidad? Ayon po sa 2021 Times Higher Education World University Rankings, ang Universidad ng Pilipinas ay nananatiling isa sa top 500 universities in the world. Pagkatapos suriin ang 1,527 research-intensive universities sa buong mundo. Sa mga universidad naman sa buong Southeast Asia, panglima ang UP. Sa kasalukuyan, ang Universidad ng Pilipinas ang natatanging universidad sa bansang ito na napapabilang sa world rankings na ito. Only UP. Malaki pong konsiderasyon sa performance na ito ng universidad ang kanilang tinatamasang academic freedom. Taon-taon po, di ko alam kung kasama kayo dito, nag-try kayo dito one time sa inyong buhay. Taon-taon, daang libong mga bata ang kumukuha ng UPCAT o University of the Philippines College Admission Test sa pag-asang maging kasama sa mga natatanging mag-aaral na nabibigyan ng primera klaseng edukasyon na pinatatakbo sa pamagitan po ng buwis ng bayan. Hindi may tatanggi na marami po ang mga batang nag-aambisyon na makapasok sa UP dahil nga po sa kalidad ng edukasyon na naibibigay nila sa kabataan sa pamagitan pa rin po ng academic freedom na pamamalakad sa pamantasan.
Ngayong wala na ang sinasabing accord, ano na ang maaring gawin ng pulis at militar sa loob ng UP campus? Sa bawat protesta at ingay ngayon na gagawin ng mga estudyante at kawani ng UP, mangangahulugan ba na nandoon at magbabantay na ang mga pulis at militar? Sa pagkakaroon ba ng mga klase at pagpupulong, magmamasid na ba ang mga pulis at militar? Sa hinala na nagkakaroon ng recruitment ang CPP-NPA sa loob ng mga UP campuses at sa gitna ng pagkakaroon ngayon ng anti-terrorism law, ito na ba ang simula ng kaliwat kanang damputan? Our armed forces and police are willing to reach out to the youth and provide them with another perspective on our nation and society. We want them to see their armed forces and police as protectors worthy of trust, not fear. Yan po ang isa pang sinabi ni Secretary Lorenzana sa kanyang liham. Nais ng sandatahang lakas at ng mga pulis na dumulog sa mga kabataan at bigyan sila ng ibang pananaw tungkol sa ating bayan at lipunan. Nang sa ganon ay mapagtanto ng mga kabataan ng ating mga sundalo at pulis ay karapat-dapat pagkatiwalaan at hindi katakutan. Sa desisyon na ito na putulin na ang makasaysayang accord, mapagtagumpayan kaya nila ang adhikaing ito. Think about it.